Ngayon walang Senate President. Acting lamang si Senator Win Gatchalian at Senate President Pro Tem lamang siya. Hindi man kami magkakapareho ng pananaw, mag-usap ng matiwasay at payapa at ang hindi pinagkakasunduan idulog sa korte, sa husgado. Huwag ilagay sa alanganin at igitna ang empleyado at hanapan ng paraan bilang mga mature na leader ng bansa na gumalaw, umusad at magawa ng Senado ang trabaho, kabilang na yung impeachment na isinampa sa amin, kabilang na yung pagbubukas muli pagdating ng SONA at pagpasa ng makabuluhang mga batas upang sa gayon ay sa kabila ng aming magkakaibang kulay na dinadala, sa kabila ng magkakaiba at matitindi naming pagkakaiba sa posisyon. Chair, with the indulgence of Senator Bam. I'm done, Mr. Chair. Yeah, go ahead. Is that the only... A follow-up question, sige, Mr. Chair. okay. Salamat po. So, malinaw na dun sa mga aligasyon ng 18 ex-bodyguards, nagpapatuloy ang investigasyon ng NBI. And then kung kanina sa ombudsman, ang next step dun sa mga aligasyon nila ay pinagsusumiten nyo sila ng tigi-isang individual affidavit. Sa DOJ naman po, ano yung next steps ng department dun sa mga aligasyon ng ex-bodyguards? Well, as far as the DOJ is concerned, ma'am, we will work together with the National Bureau of Investigation. Kasi meron po tayong doon sa fact-finding or doon sa case build-up, dapat po magkatuwang yung public prosecutors at saka yung ating law enforcement, no? So, yung sinasabi kanina ni Director, binabaan pa nga daw po nila yung antas ng ebidensya, which is probable cause only. But again, as far as the department is concerned, there is already a higher standard, which is prima facie with reasonable certainty of conviction. Kung dun sa sinasabi ni Director, hindi na lumulusot sa probable cause, with all the more reason, it cannot prosper or not even be accepted by the department. Kasi sa department po ngayon, hindi po common na i-submit o na i-file yung kaso. Automatic, it will be docketed as a criminal case and subject to preliminary investigation. Ang mangyayari po, ito po'y dadaan pa rin sa masusing evaluation para malaman kung sapat na po ba yung ebidensya at kung ito'y sapat na, saka pa lamang po ito aakyat para maging isang kaso, criminal case, which should be subject to PI. Tinitiyak po natin kasi na kung magsasampa tayo ng kaso ngayon, hindi lang yung for the sake of filing it, but one which should really be able to withstand the rigors of trial kung darating po tayo sa punto na yon. So, if that is the case, sa malamang at sa malamang ho, kung sa probable cause hindi lulusot, sa malamang ho pag sa evaluation pa lang, baka hindi na rin po makalusot sa department yan. All right. Salamat, Mr. Chair. Gusto ko lang i-make of record na na-appreciate ko po yung efforts ng DOJ, ang Office of the Ombudsman at saka NBI, lalo na yung huling sinabi ni Prosecutor General Fadulion, may certain liberality na sinusubukang gamitin and yet hinahanda ng maayos kung anumang mga kaso para talagang ang maging resulta ay mahanap po yung katotohanan. And I hope everyone around the table and even those na hindi dumalo sa table ay na-appreciate po yung effort na ganoon. Salamat, Mr. Chair. Thank you. Just a quick Senator question, Mr. Pangilinan. Chairman. Sabi ng ating representative ng Ombudsman, ang hiniling nila ay gawing individual affidavits dahil nga omnibus affidavit yung sinumite. Ganun din ang sinabi ng ating director. Individual, affidavits at hindi pa pwede itong 18 ay pumirma ng isang affidavit. Can we get the sense of the Prosecutor General? How do you treat, as a general rule, how do you treat an omnibus affidavit of 15, 20, maybe 40 people? I don't know. Go ahead, Yeah. sir. Mr. Chair, if a joint affidavit is submitted to the Department of Justice and this joint affidavit is signed by, let's say, 10 or 18 people for that matter, kapag wala pong qualification dun sa affidavit, dun sa salaysay, na ito po ay was participated in by this particular individual, it would appear, as far as the reader is concerned, that lahat po sila na nakapirma doon, lahat sila may personal na kaalaman doon sa mga nakasalaysay doon. Kaya sinasabi lagi po namin, kung magjo-joint affidavit, tiyakin ninyo na lahat po ng nakasaad yan ay meron kayong personal na kaalaman. Kung wala naman po, pwede po silang magkaroon ng qualification doon mismo sa joint affidavit na sabihin,
patungkol po dito sa pangyayaring to, tanging itong mga tao lamang na ito ang merong kabahagi or naging bahagi. Pero if there is no such qualification, then I would have to concede to the strategy being undertaken by the NBI as well as the Ombudsman that it's better to really have individual affidavits because it's also a way of trying to compare and test the credibility of these witnesses. Kapag, again, yung sinabi po kanina, Supreme Court has already decided in a host of cases that when affidavits perfectly or the allegations or statements perfectly dovetail, ibig sabihin, pag tiningnan nyo, parang talagang pattern talaga siya, nakaduda-duda po yung ganon. Mas maigi po yung merong konting inconsistency because it gives badges of truth to it rather than if it perfectly dovetails and then it says practically the same thing, then there is something questionable about that. Mr. Chair, quickly before I we go ahead, leave this, Senator with your Joby. indulgence. No, actually, after Senator Rafi, it's your turn. to Okay. ask. Pero para lang bago natin iwanan itong subject no sa affidavit. Mr. Chair, siguro hindi ho naman sa Central Division Office ng Ombudsman, pero itong affidavit na 5 ay nakakuha po ko from Deputy Ombudsman Nico Clavano and also si Director Matibag, no. Ang sa akin ko kasi, Mr. Chair, iba po yung talagang pinirmahan, no. Pag pinirmahan ang affidavit, ibig sabihin pagpalagay na nating 10% nga lang ang totoo doon pero may magagamit pa rin hubo doon. Tanong ko lang kay Director Matibag, doon sa sinasabi niyong halimbawa, yung sa mga 5 individual na pumirma, may matutukoy kasi ang gusto natin matuntun dito, yung matunay na salarin eh. Kahit papaano sila, kung meron silang personal knowledge, kung talagang yung kanilang isinalaysay, kahit pa 10%, 20%, ay sa tingin nyo ba pwede magamit para matukoy yung mga tunay na salary nito? Dahil baka pwede, sabi ko nga, yung 18 yun, maganda kung sabihin nila rito para maitahi natin, no? Para malaman natin at patuntun yung mga talagang may kagagawa nito. Sige, Director Matibag. Salamat po, Mr. Chair. Tama po yun, no? Pero dun po sa 10 hanggang 20% na sinasabing totoo, yung participation nila sa driver, ganyan, hindi po ma-establish pa rin talaga kung nakita nilang actual na may pera ba talaga, may dala. I will cite an example. Yung isa po sa pumirma, si Hil Nabidad, yung pong isa sa mga 18. Tinanong siya, kasi may allegation siya ron, nakasama siya nag-deliver. Tinanong siya dun po sa one-on-one interview, sa pagdi-deliver po ng mga mali, tanong, namaneho mo po ba lahat ng ito o may maneho pang iba kasi nagbigay po siya ng plate number. So sinabi niya, yun, doon yung totoo. Yung mga plate number, totoo yun. Tapos tinanong niya, sa pagde-deliver po ng maleta na allegedly may lamang pera, anong maleta po ang personal na idiniliver ninyo? Very specific po yung tanong, personal na idiniliver ninyo. Ang sagot po niya, wala po. Tagahatid lamang po ako at sila Mark Tiksay at Paul Estrada po ang personal na naghahatid kung para kanino ang mga ito. So doon pa lang po, meron ng problema kasi may admission siya, inalis niya rin sa pinakang joint affidavit na nagdi-deliver siya ng maleta nung tinanong na siya ng personal, ang sagot na niya, wala pala. Nag-drive lang siya. So paulit-ulit po, ganun yung nangyari. All right, thank you. Quickly lang balik po tayo sa Ombudsman. Para po sa mga isasagawang susunod po na pagdinig, ano po pong mga data o informasyon na kailangan pong ibigay sa inyo ng Blue Ribbon para titibay po ang inyong investigasyon? Do you need any more documents, pieces of evidence from the Blue Ribbon, o sapat na po yung naibigay po ng chairman's report sa inyo sa Ombudsman, lahat po ba ng cases na kailangan po ninyo? Kasi I believe naibigay na po ng dating chairman, Chairman Lacson, sa Ombudsman po yung kanyang report. Thank you, Your Honor. But the Office of the Ombudsman will always welcome po yung additional pieces of evidence and additional testimonies if ever meron po. Also, yung mga COA reports po kung meron din na makukuha from
the Senate Blue Ribbon Committee, that would help a lot on our ongoing investigations. Pero kung the same issue pa rin po, actually, what I mean to say, pag may lumutang ho dito, may akusasyon na naman sa isa doon sa mga senador na napangalanan na po, na isubmit na po sa report, may dadagdag lang po na ebidensya or pareho pa rin po, pero ibang tao. You get what I mean? Isang tao po inaakusahan, pero nakasama na po siya doon sa chairman's report, pero ibang tao naman ito nag-aakusa, pero the same case naman po. I-entertainin pa rin po ninyo, di po ba, yung ebidensya or kailangan nyo ng bagong ebidensya na naman because different person itong nag-a-allege po na nag-aakusa. Kung bagong complainant po yun, Your Honor, hindi naman po magbabago yung investigation namin. What the office usually do is parang kinoconsolidate namin yon dun sa naunang complaint against the same, say, lawmaker or senator or congressman. So, i-consolidate lang namin yung another complaint coming from a different complainant. So, pero yung mga pieces of evidence, yun din po yung magagamit po. Pero po pwede po ba na sabihin na lang na idiretso na lang sa ombudsman? Kasi po kung dito, paulit-ulit na lang ho tayo, hindi na po matatapos ang trabaho po ng Blue Ribbon at nakasentro lang ang investigasyon sa flood control. Baka naman po pwede kung same individual yon, isumiti na lang po diretso sa ombudsman para naman po hindi po redundant na. May investigasyon ko yung ongoing sa isang tao na ito. Kunwari si person A, may darating na naman na inakusan si person A. The same anomaly. Yung nga lang, may bagong tao na magsabihin na nagpaparatang. Pwede po ba yung kanyang statements diretso na lamang po sa ombudsman rather than iimbestigahan na naman po dito kasi hindi na po tayo matatapos. Marami po pong problema ang ating bayan na kailangan silipin. Baka redundant na po. Ano hong masasabi niyo dyan? Your Honor, the Office of the Ombudsman, never naman yan nag-refuse to accept documents submitted to it. So, kung isasubmit po siya sa amin diretso, we will always welcome it. Kung isasubmit naman po siya sa Senate Blue Ribbon Committee, you can always endorse it to us. All right, thank you. Senator Raffy? Yeah, Ma'am Karen, nabanggit nga kanina ni Attorney Matibag ng NBI, karamihan doon sa 18 na mga tawag kong kargador, tawag nila bodyguards, na paiba-ibang statements, hindi tumatahi-tahi ng maayos. Now, having said that, siyempre gusto natin yung salarin talagang makasuhan at managot kung sino man yung mga talagang tumanggap ng pera. Now, how would you appreciate that complaints na being forwarded to your office na yung affidavit ay paiba-iba tulad niya sa 18 kargador? Gusto talaga natin madiin yung dapat madiin. Meron talagang tumanggap kung meron. Pero tulad binanggit ni Attorney Matibag, paiba-iba yung statement nila. Tulak, atras. At wala talagang definite na sila mismo ang nag-deliver, sila mismo eyewitness at may mga dokumento, mayroong screenshot, may recorded conversation, etc. Nothing like that, kundi hearsay lamang. So, paano atake niya ng ombudsman para maging tight yung case against anybody na talagang tumanggap ng pera? Your Honor, that's why the Office of the Ombudsman required an individual complaint affidavit to verify po yung personal knowledge talaga ng bawat isa dun sa mga nag-submit ng affidavit. Kasi the office requires nga po na personal knowledge para upon evaluation, ma-check namin agad kung this can stand yung preliminary investigation or pwede namin siyang i-refer for further fact-finding. Unfortunately, kasi pag i-refer mo siya sa fact-finding, dapat po talaga may verifiable leads at hindi kami magkakandak lang ng fishing expedition. Okay. Yung sinasabi nitong 18 na sila talaga ang nag-deliver ng pera at walang ebidensya kung talagang pera ba yung laman ng maleta at hindi naman sila mismo ang nagbilang ng pera at walang matibay na ebidensya na meron silang pinag-deliver ng tao kung sino man yung tao, although we really need to know kung sino talaga at dapat managot. Ang dapat managot, I've been saying that all along. So, paano ang magiging appreciation nyo doon sa
affidavit ng taong doon sa 18? Your Honor, kung matanggap na namin halimbawa yung kanilang individual affidavit, yung mag-submit na sila, siguro po ang magiging ano namin is like I've said, kung it can withstand po yung ano ng preliminary investigation kasi nga po, meron na kaming bagong ano when it comes to conduct a preliminary investigation, prima facie with reasonable certainty of conviction din po. So kapag ang isang tao nag-issue ng affidavit na nagpaiba-iba na ng statement at lumilitaw na wala pala siyang first-hand information kundi nakuha lang niya o naipasa lang niya na sa kanya yung information na yun. So doon pa lamang magkakaroon na ng problema sa credibility yung nag-issue ng affidavit na yun sa ombudsman. Your Honor, kasi nga po lahat ng mga complaints nag-undergo yan ng evaluation. So yung mga nag-evaluate po sa amin are lawyer evaluators. And then yung evaluation recommendation nila is subject to review and approval of our officials. So based on I do not have any personal knowledge when it comes to the ano po yung affidavit ng Marines, but I signed the notice addressed to Attorney Baligod. That's why yun lang po yung binasa ko syempre yung notice. So ang nakalagay po dun sa notice nga, dahil nga po hindi siya, it cannot be considered na personal knowledge na meron sila bawat isa dun sa 18 personnel na yun or people na yun. Okay. So Last na lamang, on any other case, kahit na hindi dito sa 18, merong nag-submit ng complaint sa inyo with affidavit, paano po approach yun? Once na na-receive niyo po yung isang affidavit against anybody, Your Honor, the usual process, ano yung mga hinahanap nyo opo. Usually, doon sa nag-submit ng affidavit? pag nag-submit po yan ng affidavit or ng complaint affidavit sa amin, Your Honor, dumadaan po muna yan sa verification to see kung meron siyang similar or earlier complaint na. So as na hindi siya magdoble-doble. So pag na-verify, say wala siyang existing complaint or previous complaint, similar complaint sa Office of the Ombudsman, it will undergo evaluation. Okay, doon sa evaluation, maghanap ba kayo ng pieces of evidence, hard evidence, to corroborate doon sa sinasabi niya sa kanyang complaint affidavit? Pwede pong ganun, Your Honor, kasi one of the recommendations na pwedeng gawin ng lawyer evaluator is to dismiss it outright kung makita niya na frivolous lang yung mga complaint. So in other words, maghahanap kayo ng ebidensya, like I said earlier, na mag-corroborate doon sa sinasabi sa affidavit. Kasi kung hindi, frivolous nga yun, sabi mo. Initial evaluation pa lang po yun, Your Honor, pero still ini-evaluate po namin siya kung yung sinasabi niya sa affidavit is supported by evidence. Okay, last na lamang talaga. So base po na sa mga narinig natin ngayon, lahat doon sa sinabi ni Director ng NBI na si Attorney Melvin Matibag, paano mo po madidescribe yung testimony o itong pinagsasabi nitong 18 kargador? Your Honor, hindi ko po siguro pwedeng sagutin yan because I did not evaluate that Okay. affidavit. I understand. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you. Follow-up question, Mr. Chair. Go ahead, Senator. Just a quick question kay Director Matibag. In-interview ba ninyo at kinuha yung affidavit ni Attorney Baligod? Yung pong 18 Marines po, 18 kargador, in-interview po namin isa-isa. Hindi, si Attorney Baligod. Hindi po kasi hindi naman po siya subject doon. Actually, gusto na siya interviewin siya, si Mike Defensor. Ayaw nila eh. Hindi, kasi Wala po kasi kaming contempt power or to force them. kung na-monitor nyo yung hearing dito, o yung bogus na hearing, Yes. siya ang nagpapaliwanag. Tama. Siya yung nagsasalita on behalf of the... Opo. Di ba? Tama po, nagtataka nga po ako kasi... So, sa ganun ba, pag siya ang nagpapaliwanag, ano yun, hearsay? Well, ang nangyari na nga po niyan, it validates and strengthens the findings of NBI na mukhang kinotes na tinuro. Kasi ganito po yan, in-approach niya yung 18, actually 26 nga po nung una yan, naging 18, tapos in-house niya mula November hanggang February, at siya ho yung nagsulat nung joint affidavit. At
tama po, Mr. Chairman, nagtataka nga ako. Medyo marami-rami na rin po nga akong na-attend naman na committee hearing na kung saan ang abogado sa likod pinapaupo at bihirang-bihirang pagsalita. Yun po yung ipinagtataka ko, bakit si Attorney Balicod ang nagsasalita. Baka mas mabuti po para sa akin, gumawa na rin po siya ng sarili niyang affidavit at siya na po mismo ang magreklamo base sa Kaya kanya mga narinig. yun lang ang tanong ko actually kasi nga yun nakita ko siya mismo and you're right, it's and for the record, it's a violation of our rules in Senate proceedings when a lawyer speaks and deliberates on the and representing the resource persons, no. So doon maliwanag na hindi dapat nagsasalita yung abogado. Dapat yung resource persons mismo ang nagsasalita. And for the record, we just wanted that clarified. Thank you, Senator Kiko. Is just one quick? Kasi we'll just have to give the floor to individuals who want to ask questions. Go Yes, ahead. Mr. Chair. Go ahead. Isang follow-up question po. Salamat, Mr. Chair. Go ahead. Follow-up question kay Sen. Rafi kanina sa Ombudsman. Sa NBI naman po, meron po bang mapo-point out ang Bureau na inconsistencies sa pagitan ng joint affidavit at yung 5 individual affidavits na pinirmahan o sa pagitan ng 5 individual affidavits? Any inconsistencies po? Yun na nga po, nagbigay na ako ng example mismo nung tinanong si Nabidad at isasabit po namin to, itong mga aming interview. Tinanong siya kung nag-deliver siya ng maleta, may deliver ba siyang maleta? Ang sagot niya, wala. Pero dun sa kanilang mga joint affidavit, may sinasabi. Mr. Chair, actually, not only the affidavit na sinabit sa Ombudsman, yung po yung pinagbasihan namin, nakita rin po namin yung mga lumabas sa social media na unang affidavit. At saka po yung testimonya po nung nakaraan dito, at nakita na po namin yung mga inconsistencies. In fact, gumawa po kami ng parang diagram dyan. Nakalagay na po dyan, ito yung affidavit dito, ito yung lumabas, at ano yung inconsistencies. That will be part of our submission to the committee, Mr. Chair. All right, thank you, Salamat, Director. Mr. Chair. Thank you, Director of the NBI. Maraming salamat. Committee Secretary, are you here? Can you put this on record or send someone from the Blue Ribbon Committee to go upstairs sa office po ni Senator Robin Padilla para to inquire the good senator kung sasamahan niya ba yung 18 bodyguards dito sa Blue Ribbon hearing. Yes, just to put on record para mas maayos po dahil while we're conducting this hearing, ongoing din po yung kanilang press conference po doon sa taas. So might as well, mabuti ho, bumaba na lang ho sila dito para mailahad nila yung gusto nilang sabihin, matanong po natin sila maayos. Unlike ho dito na puro press conference po sila. So Committee Secretary, I'm directing you to send one of your staff or your personnel to invite or to ask Senator Robin Padilla, inquire if they're still interested coming down here sa Blue Ribbon hearing po natin. Para malinaw po on record lahat. Hindi po yung bisita po ni Senator Robin Padilla yung 18 bodyguard na yon at si Attorney Baligod at nagbibigay na sa 5th floor, nagbibigay po ng press conference. Ang nagtatanong lamang po ang media, nandito po tayo lahat. Gusto po natin silang matanong at marinig. Ito po siguro ang tamang venue na magpahayag sila, hindi po sa isang media conference. So Committee Secretary, go ahead and send someone to the office of Senator Robin. Okay, let's move on. Yung order of arrival po ng line of questioning, Senator JV, Senator Bam, and Senator JV, Senator Bam, Senator Risa, Senator Soto. But before that, may tatanong po yata si Senate Pro Tempore Gatchalian. Maraming salamat, Mr. Chairman. This is directed to Attorney Matibag, Director of the NBI. Meron ho kayong mga nasabi sa media na merong informant. No? Actually, tutuloy ko lang po yung tanong ni Senator Rafi na meron kayong informant na nagsabi na si Mike Defensor ay nag-offer ng 5 million pesos dito sa 18 bodyguards. Can you give us a narration of that, no? And
base sa inyong statement, meron ring sinumpaang salaysay ito. No? Meron po kasi kaming, sa NBI po, we function na meron pong mga tinatawag kaming all power assets na nag-gather po ng mga intelligence report yan. So, he came across dito po sa parang, hindi po son-in-law talaga, but he is a partner of the daughter nung isa sa mga, sa 18 na bodyguards. I think siguro for purposes na mas malinaw, pwede ko na rin sigurong banggitin yung pangalan. Total, napadala naman na siya ng nasabi. Actually, tatanong ko nga ano yung pangalan niya. Si Anselmo Taberdo po, yung isa sa Marines, na yung may anak siya, at partner niya po itong nakausap ng ating mga ahente. At nagpahayag po siya ng malayang pahayag, recorded din po ito, nung April 28. And I will also submit yung pong parang salaysay niya na kanyang pinirmahan, malayang pinirmahan, na ang sinasabi po rito sa salaysay na itong si Anselmo Taberdo ay isa sa mga doon sa 18 na in-approach ng grupo ni Mike Defensor at pinangakuan ng 5 milyong piso kapalit ng pagsasalita. Ang sinabi, malinaw pa nga po, sinabi mag-a-appear sa media at magkakaroon ng testimonya. So, doon po ang pangako 5 milyon at kaya po binabanggit niya to, personal sa kanya, sinabi niya na silang magka-partner, may anak po silang isa, ay pinangakuan ng 500,000 para makapagnegosyo sila. So, ngayon, nung tinatanong yung 500,000, doon po naikwento na ang naibibigay pa lang daw ay 700,000 pero eventually, bumalik po siya nung May 6 sa aming pong tanggapan para magdagdag pa ng kanyang testimonya at nilinaw niya na hindi pa pala nabibigay talaga yung 700,000, 350,000 pa lang yung nabigay at utay-utay pa po itong naibigay. So, nung pong magkakaroon ng sila na nagpatawag dito nung June na yung parang pagdinig po nila rito, we contact itong person na ito to validate ulit. At katunayan, sinusurveillance at sinusundan pa rin naman po namin siya. Kasi nga po, kaukibat nito, nagpadala lang kami ng subpoena kay Mike Defensor at kun po kay Anselmo Taberdo para pagbigay linaw po dito sa testimonya nitong tao na ito. Yun po yung sinasabi natin, Mr. Chair, na lahat po ng papasok na ebidensya sa amin sa NBI ay binibigyang halaga namin at amin pong sinusundan. Director, can you state the name of this informant? Is it possible na sabihin yung kanyang pangalan? Well, pangalan po niya ay si Fred Tragasa. Siya ay 28 years old. Fred Ragasa. Opo, Brent po. And pwede rin po ba siyang dalhin dito para magbigay ng personal Yun po ang testimony? pinapabalidate namin kung kasi tinatawag ang huling pakikipag-usap po sa aming mga investigador ay tinatawagan siya ngayon ito ni Anselmo Taberdo. Is he willing to come here to give his testimony? Ihalamin po namin. Yung po itanong namin dahil nung po siya ay kinuha na namin ulit ng testimonya, mukhang sumasabay na tinatawagan sa bigla po ng grupo ano nila. ang motibo naman itong taong to? No? Gusto kong malaman bakit siya biglang nagbigay ng ganitong information considering na parang son-in-law siya. Tinitingnan po namin, base sa kwento niya, mukhang meron ng diferensya yung magka-partner at siya ngayon yung may dala dun sa anak niya. So parang may personal reason po na tungkol dun sa kanilang relasyon. At maaari yung isang dahilan ay pinag-iisipan, hindi dumating yung talagang pangako na 500,000 bilang parte dun sa makukuha dapat na 5 milyong piso. Yung parang may, because of that personal circumstance, maaari yun po ang dahilan. Nagsalita siya doon. Opo. And based on your analysis, itong informant ba is a credible witness? Itong si Ragasa, si Mr. Ragasa. Pag binalidate po yung kanyang personal circumstances at relationship, maaari po talagang napagkwentuhan. Doon na nga po, Mr. Chair, pumapasok yung aming kagustuhan na ipatawag si Anselmo Taberdo at si Mike Defensor para po mas mabigyang linaw yung testimonyang ibinibigay po nitong tao na ito. And base ba doon sa information, na-consummate ba itong 5 million na ibigay ba?
Hindi pa po. Lumalabas po rin sa huling statement. 350. 350 pa lang po yung kabuang natatanggap. Pero may mga kwento pa po siya na siya ay yung mga lugar, kaya po nagkaroon ng credibility at sinundan namin, yung mga lugar na binabanggit kung nasaan yung 18, eh tumutugma po rin sa kanyang istorya. And nasaan na itong taong to? Is he under NBI custody? Wala or- po sa aming kustodiya pero alam po namin kung saan siya nakatira. Dati pong nasa Taguig, lumipat po ng tirahan at amin po siyang minamanmanan po. Okay. Naka-surveillance po. And then, gusto ko lang ho rin matanong, itong informant na ito, nag-ano ba siya? Nag-appear personally sa NBI? Opo, 2 beses po. Katunayan, nung isang beses nagpunta siya, mayroon pang isang media personality na nakapag-cover po sa kanya. At recorded po lahat ang kanya pong pagdalo sa NBI po. Pasabit na lang sa committee rin yung, in confidence, no? I know this is a confidential matter. For the, pasubmit na lang sa amin yung video as well as yung transcripts ng interview. We'll comply po, Mr. Para Chair. we can look at it. And then balikan ko lang kanina yung inyong presentation, Director, no? Based on your analysis, doon sa mga sinumpaang salaysay nung 18 bodyguards, anong analysis nyo, no? Bottom line, no? Kasi nakita ko marami kayong standards na sinusundan. Opo. And these are legal standards na ayon sa batas. But based on your analysis, ano ang itong kanilang mga sinumpaang salaysay? Ano ang inyong analysis dito? Well, unang-una po, yung pinagsamang sinumpaang salaysay nila na isinumiti sa ombudsman, medyo marami pong kaduda-duda. Sabi ko nga, kung meron pong katotohanan doon at hindi base sa hearsay, mga 10 to 20%, malaki na po yung 20%. At nung brinake down pa po namin ito at tanungin isa-isa yung 18, lalo pong napagtiba yung aming pananaw na ito ay hindi namin maaaring magamit para magsampa ng kaso doon sa mga taong nabanggit. At higit pa po dyan, lumalabas na talagang mukhang sinulat at kinotes, corroborated po yung pagsusulat nitong pinagsamang sinumpang salaysay. In addition to this, tiningnan po namin yung mga pronouncement sa media, sa social media, yung unang mga lumabas na pinagsamang sinumpang salaysay, marami pong inconsistency masyado na magiging problema po pag amin pong inakyat sa prosecution at pati na rin po sa korte kung ito ay tatayo. And kung ganon, meron bang violation of the law na ginawa itong mga taong ito? Sa Dahil ngayon- meron silang sinumpaang salaysay. Pumunta ba sila sa NBI to personally give the statement or meron ba silang personal narration sa NBI? Sinumpi na po namin sila, pumunta po sila. Yung una, ayaw nilang magbigay ng pahayag. So binigyan po namin ng pangalawang pagkakataon. Kasama po sa sinumpi na dyan nga sila, yung mga may kinalaman, si Bishop Efren Tendero, si Mike Defensor, yung asawa po ni Mike Defensor, mga ilang personalities po. Pero hindi po nagbigay ng testimonya yung iba. Nung bumalik po sila, Ilan po nagbigay ng testimony? yung pong 18, nagbigay po ng testimonya nila, pero doon po sa 18, 5 lamang po ang pumirma, Mr. Chair. Yung 13 po, pinigilan ni Attorney Balicod na pirmahan at gusto niya ay kanya munang reviewin yung naging mga statement ng 18. Nagkaroon pa nga po ng insidente na gustong punitin ni Attorney Balicod yung mga testimonya ng mga 18 bodyguards na hindi naman po natin pinayagan. Kaya meron po kaming hawak na 5 yung interview po. Alam niyo po yung parang blatter na question and answer na pirmahan po nung 5, yung 13 hindi na po pumirma. I would assume na kung buo yung loob mo magbigay ng testimonya, pupunta ka doon, magbigay ka testimonya, permahan mo. Tama po yan, Mr. How Chair. come mayroon pang commotion and drama na nangyari na may pupunitin at hindi pumirma lahat? Marami pong drama nangyari. Yung unang patawag pa lang, Actually, nung unang patawag pa lang po, mas mahaba pa yung naging salita ni Mike Defensor at ang kanyang abogado sa media ng NBI kaysa po makipag-usap ng maayos sa aming mga investigador. At illegally, binidyo capture nila yung pag-iimbestiga tapos inilabas nila sa media.
So may mga behavior po na ganun, pero ang naging instruction po natin doon sa ating mga investigador is to exercise maximum tolerance kasi alam naman po natin parang politically high profile itong kaso na ito, kaya atin pong iningatan hanggang sa nung nagbigay na po sila ng pahayag nila at ayaw namang pirmahan. Kaya ang hirap din pong gamitin. Tama po, pero meron din po kaming recording, lahat po ng proceedings, siningi namin ng kanilang consent na amin pong i-video record yung buong proceedings at meron po tayo noon. Ipaki-submit na lang sa committee rin Opo. so that we can analyze and also the full transcript para rin mabasa namin at ma-analyze namin dito. Yes, Mr. And my Chair. last question, Mr. Chairman, before I go to any round 2, based on your analysis, kung 5 lang ang pumerma, base sa inyong testimonya ngayon, can we take the entire testimonies? Kasi sinabi nyo 10%, no? Yung masasabing direct information, 90%, hindi. Opo. No? So ano ang analysis ng NBA on this entire testimony or testimonies? Ang mahirap po yung 10% na totoo naging empleyado. Halimbawa po, yung totoo naging empleyado sila ni Saldico na tapos totoo po na sila na-assign kung kani-kanino. Totoo po na dating Marines yung iba. Yung po yung mga totoo ron, totoong kakilala nila siguro yung ibang tao. Pero yung mismong aligasyon na po ng nangyaring krimen na nag-deliver sila ng pera directly, yun po dapat yung alam nila. Hindi po nila alam kung talagang yung laman ng maleta ay pera. Meron pa nga pong isa doon sa pumirma, yung sinabidad, binanggit ko po kanina. Tinanong siyang direkta nung nag-iimbestiga kung ano yung diniliver niya maleta. Ang sagot niya, wala. Pero pag pinagsama-sama po, yung pong pinagsamang salaysay, magmumukhang maganda yung istorya at paniniwalaan. Pwedeng paniwalaan for purposes other than prosecuting or going after dun sa mga nagkamali. Mukhang hindi po titindig. Binanggit nga po kanina ni PG Padulyon na binaba na namin yung standard to probable cause. Hindi pa rin po lulusot Hindi pa rin po papasok sa probable cause. Kasi gusto lang nga po naming makita na maimbestigahan yung mga binanggit na tao na gusto rin po naming ipatawag. Ang problema po namin, Mr. Chair, pag ipinatawag namin base ron sa kanilang inilatag na joint affidavit na yun, baka po mukhang nagpipishing expedition kami at kami naman po ang papanagutin ng mga taong aming ipinapatawag po. Thank you, Mr. Chairman. Maraming salamat, Acting Senate President Gatchalian. Senator JV, it's your turn. Thank you, Mr. Chair. Before we move on to another topic, siguro nabanggit kanina, I'd just like to ask probably the NBI or DOJ, are there efforts to locate yung pong nabanggit na doon sa affidavit, no? Yung mga EA ni Saldico, yung Paul Estrada, Mark Tiksay, Roberto Albarigo, no? Ito yung mga nabanggit na rin ng mga Blue Ribbon Committee hearing na nakaraan na naalala ko lang kasi, no, na ito yung mga taong individual na malapit kay Saldico. And they were also mentioned, Mr. Chair, doon sa affidavit ni Hil Nabidad at ni Anselmo Taberdo. Tama, no? Attorney, Director, no? They were also mentioned itong mga malalapit supposedly kay Saldico. Ang tanong ko lang, may effort ba tayo mahanap itong mga executive assistant o itong alleged bagman ni Saldico? Dahil kung sakasakali, pagpalagay na nating may 5-10% lang ang magagamit doon dahil kilala nila yung mga tao, pwede pa rin magamit, no? Attorney Matibag, meron bang effort to look for these individuals? Well, we are willing to see issues of PIDA to them. Gayon po. Pero yung even nga po yung identification nila, saka kung personal circumstances, hindi po maibigay sa amin nung 18 Marines. So, if there's an effort, there is a continuing effort. Lahat naman po dito, yung mga binanggit, I'll make no mistake na ibig sabihin dahil hindi maayos yung pagkasalaysay dito sa pinagsamang sinumpang salaysay, hindi na namin titingnan. Titingnan parang po namin yun. Kaya lang nga, yung magiging direction po natin, sa halip na naging maluwag at mas mabilis yung direction ng pagpunta, meron pa pong nangyari na ganito na sagabal po sa aming hangarin na may patawag po yung mga taong dapat naming imbestigahan. At na maganda po kanina, binanggit ni PG Padulyon, I just like to take the opportunity na ang NBI po katulong ang DOJ
at saka po ang ombudsman, tuloy-tuloy po yung aming pag-iimbestiga at mga kasong aming inihahain po doon sa mga dapat managot po dito sa ating usapin na flood control issue po na to. Ang ano lang, no, dahil sabi nga natin, pag sinabi mong Marines, ibang ano doon, iba ang pananaw. Alam natin na yan talagang buhay, lahat iaano niyan. Iaalay niya para sa bayan, no? Ang sa akin lang po ay Mr. Chair, kung siguro nabanggit ni Attorney Matibag, doon po kasi sa handling mukhang hindi maganda, no? Yung mga handler, baaring doon sa mga kaunting, kaya nga po nag-aapila nga tayo doon sa mga doon sa 5 na nag-execute ng affidavit, maari pong may magamit pa doon no? Kung sakasakali. Kaya lang kung nasingitan kasi ng handler na ibang impormasyon na dinagdag kung saan-saan, pero dapat nag-concentrate din sila doon sa kanilang personal knowledge, maaring mas nagamit No, pag napagtahi-tahi, kung sakali, Attorney Matibag, kung nahanap ba itong Paul Estrada, Mark Dixay, Albarigo, at naitahi doon kila Nabidad at Taberdo, maaring may magamit kung hindi lang siguro na sinasabi nyo na coach na mali o na dagdagan. Maari hubang magamit yun kung sakasakali mahanap nyo itong mga sinasabing bagman at yung EA ni Saldico. Doon, dahil nabanggit nyo rin kanina, yung sa mga 5 na nag-affidavit, na-assign po talaga sila kay Mr. Saldico. Well, ito naman pong aming findings na to, including po yung nakuha namin mga testimonya dun sa mga Marines, we are officially sharing it to the DOJ and to the Office of the Ombudsman for proper disposition. Kung maalala nyo po, yung aming pong pagkilos based on the letter deputizing us by the Ombudsman to do the background investigation. So that is a background investigation. Yung pong mga binanggit nila roon will be properly assessed by the Office of the Ombudsman and the Department of Justice. But just the same, we take your advice po. At sabi ko nga, ito pong kasong ito, hindi pa po sarado, tuloy-tuloy po yung pag-iimbestiga. Nangyari lamang po, nung lumabas nga itong pahayag ng 18 na bodyguards na to, sa halip na parang luminaw, mas lumabo. Mas humaba po yung prosesong ating gagawin para habulin natin yung mga mananagot po dito sa issue ng flood control po na ito. Kaya nga po, papasalamat tayo sa ating chairperson na si Senator Erwin Tulfo na pinagbibigyan sana ng pagkakataon yung 18 na maihayag yung kanilang nalalaman, no? Na sa halip na nag-press con, maaring doon sa mga kasi iba yung pagpumirma ka, kahit papaano tinitindigan mo yun So maaring may magamit doon, mapagtahi-tahi natin kung mahanap itong mga individual na ito kaysa umiwas po sila, kaya hindi natin pinalalabas to, Mr. Chair. Salamat at inimbita mo sila na i-discredit sila, kundi kung may magagamit doon, bakit hindi? Di ba? I'm sure si Atty. Matibag would agree na doon sa kahit 10%, kung magagamit, magtatahi-tahi natin to, matutunto natin. Kung may delivery nga, meron ng delivery. Kung meron nga itong mga bagman na ito, may kinalaman talaga. Para talaga malaman na natin itong mga tunay na may salarin, no? Dito sa buong modus na ito. Yan, ano lang po, salamat po sa tanong ni Senator JB, Mr. Chair. Let me state po that the NBI will be relentless in pursuing those who violate the law, lalo na po dito sa issue ng corruption. That is the commitment po ng NBI dito sa committee na to. Just to cite an example, just recently we are going after politically exposed persons. Recently po we arrested a director from SEC na nag-extort po. At meron po kaming sinusundan din na lead na medyo malaking personality po na hindi lang namin ibibigay po yung buong detalye, pero meron pong 2 na malaking personality na tingin namin ay gumamit ng mga dami po para itago itong issue po doon ng flood control po. Right. Before we go to Senator Baum, just want to remind everybody, yung report po sa atin ng Blue Ribbon Committee Secretariat ay nag-aantay pa rin po sila ng sagot sa taas. Ayaw po silang bigyan ng sagot. Binibigyan po natin ng chance. We're inviting them to
to attend this hearing. Ang sagot po ng attorney po nila, si Attorney Baligod, natatakot daw yata na pag nag-attend naman ho sila dito, baka i-cite lang po ng contempt ng komite. Hindi naman po ganon dahil ito po ay invitation lamang po naman, di po ba? And this is just a meeting. But anyway, go ahead, Sen. Bam. Maraming salamat, Mr. Chairman. Isa lang po itong manifestation. Marami po tayong tanong at yung mga tanong ho natin ay para sa 18 bodyguards na hinihikayat pa rin po nating mag-attend dito po sa ating meeting. Eventually, magiging hearing po ito and under oath, mapag-uusapan yung kanilang sinasabi, no? At malalaman natin yung katotohanan. Pero siguro po, yung mungkahi ko na lang to the agencies in front of us, ang DOJ, ang NBI at ang Ombudsman. Ito po, palagay ko ito po yung pakiramdam ng maraming tao. Kailangan ho nating iresolba itong issue ng flood control. Mag-iisang taon na po ang SONA. Yung SONA po, last year, dun po lumabas yung mahiya naman kayo at mag-iisang taon na po yan. Next month na po yan. So wag na ho nating paabutin ng isang taon na yung pinakamalalaking isda ay hindi po nahuhuli. At sana po gawin natin yan na wala ho tayong kinikilingan, we follow the law, we follow where the evidence leads us, at gawin ho natin yung nararapat. Kasi alam niyo po, may nagsasabi kasi nakalimutan na yung issue ng flood control. Yun po yung mga binabato po rin po. Pero hindi po nakakalimutan yung flood control. Dahil meron pong magpapaalala sa atin ng flood control yung panahon. Dahil rainy season na rin po ngayon. Kapag bumabaha na po sa Metro Manila, sa Cebu, sa Iloilo, at napakarami pang mga lugar, pag bumabaha na po sa buong kapuluan natin, maalala ng tao itong issue na ito. At iisipin nila, meron bang nangyari? Kaya mahalaga po na ituloy po yung hearing, ituloy po yung investigasyon, at sana po ma-resolve na ho natin to bago pa umabot ng 1-year anniversary na kung saan po una itong nailabas, no? Habang hindi pa po ito nare-resolba, tuloy-tuloy po ang mga tanong ng taong bayan kung sineseryoso ba natin ang issue na ito. At mahalaga po na seryosohin po natin ito. Isa po ito sa pinakamalaking nakawan sa buong kasaysayan ng ating bansa. At alam ko po mahirap ang trabaho ninyo. Kada hakbang may bumabatikos, alam ko po yan. Pero siguro po para rin po sa taong bayan, no? Let's do our best. I know everyone is trying their hardest, but mahalaga siguro po itong sense of urgency natin na magkaroon ng resolusyon. Ang issue na ito, mahuli ang dapat mahuli. Yung talagang nasa likod nito, mastermind, kung saan pa po ito papunta, kailangan po talaga mahuli na para makamove on na rin po tayo dito po sa ating mga kailangang gawin dito po sa ating bansa. Napakarami pong issue. Napakarami pong krisis. Ngayon lang po, nagkaroon ng earthquake po sa Mindanao at marami po sa amin. Pagkatapos po ng hearing na ito ay a-action na rin po namin yung iba't ibang pwedeng gawin po doon. Pero habang di pa po ito nabibigyan ng tamang resolusyon, patuloy po yung sugat na ito sa ating bansa na kailangan pong magkaroon na po ng lunas. Yun lang po, Mr. Chairman. Maraming salamat po sa mga resource persons po natin. Thank you, Senator Bam. After Senator Soto will be Senator Risa Ontiveros. Go ahead po, Senator Soto. Thank you, sir. Thank you, Mr. Chairman. I actually came and prepared many questions. But after hearing the NBI report and then looking at or reading through the joint affidavit and then the copies of the affidavit of the 5 who individually submitted their affidavit, ang dating sa akin is wala na ako itatanong kasi apparently yung joint affidavit, what's the word used by NBI based on the NBI report? Concocted eh. Merong gumawa at parang for media purposes. Tapos nakabanggit ako ron, nasingit ako somewhere along this makapal na affidavit na to. And then, nung magbigay ng sinumpaang salaysay, yung mga nabanggit nun, lalo na yung 5, hindi ako binanggit.
Wala akong banggit doon. Walang sinasabi sa akin doon, ano? Pero pagdating nung ano ba to, pseudo hearing, ano? Ay pilit tinatanong nung dalawang senador tungkol sa akin tsaka kay Senator Lacson. So, I actually sympathize with the 18 ex-bodyguards because parang nagagamit talaga sila. Ay, nakakaawa eh. Dahil later on, baka sila sasalo ng lahat ng kabulastugan ng ginawa nung nag-prepare ng joint affidavit, nagsingit si ganito, sinama si ganito. Pagkatapos, individually, pagka nakausap mo, iba ang kwento nila nung sarili nilang kaalaman. So, with that, Mr. Chairman, I have no questions to any of them. Obvious na. Alam na ng taong bayan ano nangyari. Thank you, Senator Soto, Senator Risa. Salamat, Mr. Chair. With the advice of Vice Chair Kiko in relation dun sa lindol na binanggit ni Senator Bam, tatlong maikling factual questions na lamang po. Sa NBI po, hindi po ba sa investigasyon nyo, parte po yung pagkondukta ng lie detector test? And if so, bakit po hindi nakapag-lie detector test po yung 18 ex-bodyguards? Meron pong nung tinanong kung willing silang pumasok sa lie detector test, meron namang mga sumagot na directly na opo. Meron namang mga sumagot din na ang sinasabi is tatanungin si Attorney Balikod. Kaya nangyari po dyan, hindi mo na-subject sa lie detector test kasi po, yung lumalabas on a general sense, tanungin po yung kanilang abogado. Pero we are ready to conduct po yung lie detector test if they will agree. Salamat po, Mr. Chair. At doon po sa investigasyon ng Bureau, lumabas po ba kung paano nakilala nung 18 ex-bodyguards si Attorney Baligod? Mr. Chair, ganito po, in-approach nila yung isa what's the name? Buduan, in-approach ni Attorney Balikod. Tapos si Buduan, siya na ang nag-recruit doon sa 17. At nagsimula sila nag-meeting and eventually, hini-house na po sila sa isang tirahan sa White Plains, doon po sa lugar ni Attorney Balikod mismo, mula pa po nung November. So ang naging offshoot po, ang takeaway po, naging offshoot niyan, kaya po na si Buduan, yung kay Gutesa po, doon po nagsimula. Salamat, Mr. Chair. At huling tanong na lamang, so paano po nabuo yung grupong ito? Ganun po na lumapit si Attorney Baligod kay Mr. Buduan at si Mr. Buduan na ang nag-recruit nung 17 pa? Meron pa baka nalaman ang NBI dun sa pagbubuo ng grupo? Tama po yun. Si Buduan po yung parang pinakang kinuha na kumausap para doon sa 18 na sumama. Katunayan, hindi lang nga po, ang amin pong findings, hindi lang po 18 yung kanilang kinakausap. 26 po dapat yan 24, may 6 pa po. Kung makita nyo po, may mga lumabas doon sa social media na aming ang nilabas, may kinakausap na additional na 6 para magiging 24. Tapos ang nangyari po niyan, na-record pa nga na parang nagtatawaran pa ng presyo kung ano yung ibibigay. Meron po kaming recording noon. Nakuha rin po namin sa aming monitoring ng aming CCD, yung pong aming Cybercrime Division, nandoon po. Meron din po mga report na pumasok sa amin na malalayong lugar, mga taga Isabela, taga Tugigaraw, pinupuntahan pa ni Attorney Balikod para kumbinsihin. Unofficially, we cannot make use of the recording that was given to us dahil merong mga konting violation yan, pero maririnig mismo doon yung boses ni Attorney Balikod na kinukumbinse na ikaw kumuha ng picture na to, asa na yung USB? Sinasabi ng tao, ayoko nang makialam nananahimik na ako yung pamilya ko. At pag mapapansin po ninyo, itong 18, these are the individuals na wala pong trabaho. Kasi doon sa 100, pag inyo pong i-check, i-validate, some of them, probably more than 10 of them, ay still in active service. So, kaya ko po, this is material, kaya ko po sinasabi to, yung mga nasa active service, may trabaho, hindi mo na pwedeng kumbinsihin Dahil meron silang career, more than the salary na makukuha, yung career nila, tinitingnan nila. Pero itong individual na 18 na to, pag pinofile nga po natin, tingnan mo yung pagka-profile natin dyan, halos pare-parehas yung kanilang mga katatayuan po.
So, yun na po, kasama na po yan sa bibigay naming findings na tingin ko dapat pong matingnan. Kung siguro, kung mamarapatin po, meron namang lista doon sa mga empleyado na yan na ni dating Congressman Saldico na nasa active service. May mga ilan po akong nakausap dyan na natatakot na lang lumabas dahil they're very protective of their career. Baka sakali po, sa pamamagitan po ninyo through an executive session, makausap po itong mga tao na ito para po matapos at makita natin po ang katotohanan. Mr. Chair, pwede makasingit, ma'am? Actually, yun lang naman po yung huli kong tanong, Mr. Chair. Maraming salamat po, Mr. Chair at kay Director. And kapag po fully constituted na po yung ating komite at magpatuloy na yung mga hearings, I would be very interested kung mabigyan daan po ng Chair yung executive session na iminungkahi ni Director Matibag para nga po makausap yung ibang mga taong iyon na pwedeng magbigay ng buong katotohanan. And napaka-interesante pong makausap din si Mr. Buduan. So sana po ay ma-find within themselves nung 18 ex-bodyguards na tawag nito, bigyan ng respeto ang ipadadalang imbitasyon ng komite sa kanila sa susunod po na pagdinig ng fully constituted committee. Salamat po, Mr. Chair. Thank you, Senator Rizzo. Mr. Chair, Noted. Go ahead, Senator Rafi. Okay, kasi kanina nababanggit ni Attorney Matibag paulit-ulit na si Buduan, Buduan saka Baligod. So sila yung nag-recruit dito sa 18 and meron pang sinasabi nga nagbayaran, nagtawaran, etc. Wala bang pwedeng maikaso dito sa dalawang personalidad na nabanggit na sila yung nag-recruit sa mga taong para magsinungaling at babayaran itong mga taong to? Kapag itong mga tao to, itong 18 kadagad eventually may mga magkakaso sa kanila, kung sino man yun, hindi natin alam dahil nga sa pagsisinungaling, lalo na nung last hearing, yung last press conference, kawawa naman yung 18 kargador. So itong dalawa na nag-recruit, wala bang kaso para sa kanila? Mr. Chair, katunayan, may mga kaso na pong na-file sa kanila. Yung mga binanggit po na pangalan, I think may mga nagkaso na po. At sa amin din po, meron pong nakapending kaming mga investigation na ang kaso naman, ang ikinaso naman po yung sa cyber libel naman dahil inilabas nga po to sa SOCMED. At kasama po sa kinakasuhan si Atty. Baligod. Pero ang NBI po itself, hindi pa po namin maitulak na kami ang magkaso hanggat amin pong mabuo finally yung kabuuan ng istorya nito, na kwento. Kaya nga sabi ko po, this is an open and shut case kasi po may mga nasasara kami pero meron pa rin po mga pumapasok na impormasyon kagaya po nung galing kay Mr. Agasa na binigay. Kaya po bubuin po namin yun at pag natapos po, we will come out with the recommendation and if charges can be filed following the MC20 na po ng Department of Justice, magkakaso naman po tayo dyan. Thank you, Mr. Chair. Thank you. For the record, si Attorney Baligod po at yung 18 bodyguards nasa taas pa rin po at patuloy po ang pagbibigay ng press conference. Medyo maging kanilang mga pahayag po sa media, nagka-bali-baliko na dahil kanina sabi nila willing po silang bumaba. And then kumambyo naman po si Attorney Baligod, sabi naman po ayaw lang bumaba dahil baka ma-cite daw sila ng contempt ng committee na ito dahil sa umano'y titig-isipin natin nagsisinungaling sila. Pero nevertheless po, ayaw po nilang mag-attend sa hearing, sa meeting po na ito. 3 beses na po, simula kanina po na mag-umpisa tayo alas 9 pasado hanggang ngayon, ayaw po nilang bumaba. Despite the fact na may inutusan na po tayo sa Blue Ribbon na Secretariat, wala po silang sagot. Patuloy po kanilang pagbibigay ng press con. Pero sa totoo po, ilang beses po nating inimbitahan, ayaw po nilang bumaba po rito sa ating tanggapan and yet ang gusto lamang po nila ay mag-press con po sa taas. To our resource persons, please submit the relevant documents and status updates of the Mindanao at nakausap ko po ang ating acting Senate President na anytime po ay pupunta po ang mga miyembro ng majority bloc para marinig at makita po ang pangangailangan ng mga biktima po ng
ika nga lindol. At the same time, since ayaw naman po bumaba nung 18 bodyguards kasama si Attorney Baligod, so we hereby, yes, go ahead. Just very quickly, Vice Mr. President, at iimbitahin po natin ulit itong 18 na ito sa susunod na pagpupulong at sa darating namang araw, at the proper time, kung if they continue to refuse, we can at the right time compel them to attend, subpoena them, and if they refuse, we can have them cited in contempt and maybe arrested when the Blue Ribbon Committee has been fully constituted. For the record, Mr. President. Definitely, Vice Chair. Kasi nga, nagpupunta sila sa ating opisina para na ma-insulto. Pupunta po sa tanggapan ng isa sa kasama natin at doon po magpe-press conference. Ayaw pong umattend na meeting. Pinapakita pong optics nila. Pupunta po sila dito, matapang silang pumunta, pero ayaw po nilang bumaba dito sa meeting na ito. So, gayon pa man, before we suspend this meeting, I would like to personally thank ang buong pong majority block sa staff po ng Blue Ribbon Committee, sa USAA, sa PRIB, at sa lahat po ng Senate staff na faithfully fulfilling their duties and for showing up today despite the fact na meron pong threats sa kanila na ididemanda, sisibakin po ng minority bloc. Sabi ko naman po, base po sa ating pong acting Senate President, siya po ang bahala. You are protected dahil may bago na po tayong, meron po tayong acting Senate President. So with this meeting is now suspended until further notice.